at hindi na bumalik ito pong minorya, can the Senate still function? Well, of course, pwede ho, sapagkat meron naman silang quorum. What is required for the Senate to function and to conduct business is a quorum. So kung hindi babalik yung minorya, yung minority group, maaaring pagsamantalahan yan ng nasa majority group at ipasa na lahat ang mga gusto nilang ipasa, rule by the majority. That's how they are structured, nasa rules nila yan. So maaari nilang theoretically gawin yun. Paano daw mga kadunatics kung hindi na babalik yung minority na nag-walk out? May run out pa sila nung putukan. Ngayon, walk out, crawl out na lang daw yung kulang mga kadunatics. Well, anyway, paano daw kung hindi na sila babalik? Anong mangyayari? Well, eto ang tinanong ni Corina Sanchez. Marami tayong update mga kadunatics na, magpapatunay na bangag talaga sila. Anyway, eto, panoorin natin si Corina. Maiksi lang ito mga kadunatics. Itong impeachment trial muna ni VP Sara. Sabi nga natin kanina, lahat itong usaping charter change, lahat ito may kinalaman sa makakatakbo ba bilang presidente si Sara Duterte o hindi? Anong magiging political future niya? Yes, oo, nako. Nakasalalay sa iilan lang na senator judges. Hindi, tsaka pag nanalo si VP Sara, maraming makukulong. Hindi ba? Uso ngayon yung akusasyon pa lang pero kulong na. Tapos pag nagpalit ng administrasyon, tsaka pa lang sila makakalaya. Oo. Tama naman talaga mga kadunatics, marami ngayon sa panahon ni Bangag na accusation pa lang ay talagang makukulong ka na. Di ba? May sense naman sinabi niya. Pero sa panahon ni Inday, we know mga kadunatics, and that's for sure na hindi lang akusasyon kundi may ebidensya talaga bakit ka makulong. Weather. Kasama natin para himayin ang impeachment, kasama natin via Zoom, Attorney Domingo kayo sa Welcome sa Memo, Attorney. Bias na Good morning, magandang umaga sa ating mga kababayan. attorney, sobrang bias. Okay. O yung tanong natin, di ba? Tungkol sa nangyari po sa Senado, yung virtual participation. Sa ngayon, wala pa po yan sa rules ng Senado. I mean, if this were to be brought up to the Supreme Court, ano po ang tsansa nito na mapatupad? Well, tama ka, wala yan sa rules ng Senado. Kaya lang, yung Senado kasi sa ating konstitusyon, merong kapangyarihan at authority and privilege na gumawa ng sariling rules niya. At hindi na pwedeng pakikialaman na naman yan ng Supreme Court. Maari sigurong iakyat yan kung sino man ang hindi kontento dun sa magiging desisyon ng majority sa Senate, but malamang the Supreme Court will and should refrain from acting on that kasi nga internal rules ito co-equals of government nila ito. So, moving forward, ano pong ending ng sentence na ito? Kung magwo-walk out, kunwari ipasa ng mayorya dahil mayroon po silang sapat na numero, ipasaya ang pagpapalit ng rules sa Senado na pwedeng bumoto si Senador Bato de la Rosa habang, sabi nga nila, nagtatago mula sa batas. At hindi na bumalik ito pong minorya, can the Senate still function? And will all of their decisions and laws that they will pass still be legitimate? Well, of course, pwede ho, sapagkat meron naman silang quorum. What is required for the Senate to function and to conduct business is a quorum. Yes, mga kadunatics. 50% plus 1. Yan yung quorum mga kadunatics. Since 24 sila, 12 plus 1, 13. Okay, so 13 ang majority mga kadunatics. Makorum talaga sa kahit hindi na babalik yung mga nag-walk out. Sabi nga ni Kiko Barsaga na nag-walk out ang 11. Suportado ko yan. Sana hindi na sila babalik. Kasi wala naman daw silang ginawang tama. Grabe talaga ito si Kiko, no? So kung hindi babalik yung mayorya, maaaring pagsamantalahan ng yung minorya, yung minority group,
Maaring Mali. pagsamantalahan yan ng nasa majority group at ipasa na lahat ang mga gusto nilang ipasa kahit hindi na dapat. Yun ho ang malinaw dyan. It's ruled by the majority. That's how they are structured. Nasa rules nila yan. So maaari nilang theoretically gawin yun. So, yun mga kadonatics, di ba? Very, very clear na pwede nilang gawin na botohan nila kahit wala yung minority kasi mga kadonatics, quorum pa rin sila. Well, anyway, eto, ibinunyag ni Senator Amy Marcos. But before that, panoorin lang natin tong maiksing video mga kadonatics. Ito yung kinakatakutan ko ngayon. Ayan, ayan. Talaga mga kadonatics, ha? Kinakatakutan ko itong si Loren Legarda na baka, babalik ulit sa minority. Sabi ko nga sa previous video natin na isang push lang, konting push lang itong si Loren Legarda na talagang, there's a possibility na babalik talaga. Panoorin lang natin ito. Sobrang close nila ni holding hands pa, Zubiri. Yan, bata, holding hands. Sen, kumusta po kayo? Matapos po yung pag-walkout po ninyo kanina. Holding hands po kami. Alam mo, we agree to disagree. But this is my tita Ganda. So, ang caption nga dito, alright, dalawa lang mga kadonatics. It's either si Zubiri ang ma-convince na papanig sa majority or itong si Loren Legarda mga kadonatics ang babalik sa grupo na yan. Kasi diyan naman talaga siya galing. Eto, panoorin natin ang matinding revelasyon ni Senator Amy Marcos na lahat daw ng majority 13 ay iniisa-isa na i-wipe out mga kadonatics. Nako, eto, panoorin natin. Maiksi lang. Dapat naman. Kami, solid kami. Yun nga lang, yung kinakasuhan, yung hinahabol, kung ano-ano talaga ang nangyayari. Yan ang problema. Palibasa nga, buo kami. Siguro, may nagnanais na buwagin. May mga kinakausap daw sa ilang sila. Hindi alam mo pa. Maraming nakikiusap, hindi lang senador, hindi lang kapwa-senador, maraming opisyal sa gobyerno nakikialam, marami pang kung sino-sino na mga nakaupo sa palasyo na nakikisuyo. Talagang marami. Kaya nagtataka nga kami kasi noon hindi naman namin binoto si Tito Soto, pero tanggap na tanggap namin nung naging Senate President siya. Wala namang problema. Walang ganito na sungkitan, sugutan, kung ano-anong announcement sa media, pati ba naman yung mga press natin, nagagamit sa ka-announce ng kung ano-ano, ang maliwanag, kung wala kang boto, tahimik muna, trabaho muna. Correct. Ang ginagawa kasi nila ngayon, nawala na yung focus nila sa trabaho, kundi ang focus nila mga kadonatics ngayon kung paano muli kunin yung majority at ibalik kung sino man sa majority, ang magiging Senate President. Yan na lang nakafocus sila mga kadonatics. Kahit sino, si Lacson, Panghilinan, si Soto, si Erwin Tulfo, kahit sino sa kanila, Risa, gusto nilang makakuha agad ng majority. Nawala na yung focus nila sa totoong trabaho. Utak komunista talaga itong minority, no? Sinasamba pa ng mga piklawan, dilawan at loyalista. Meron kasing darating na foreign visitor, ang Pangulo ng Vietnam ay pupunta sa Senado. Siya ay bagong Pangulo at napakahalaga sa atin ang Vietnam. Para sa akin, alam na alam ko, kasi number 1 supplier ng bigas ng Pilipinas. Talagang kinakailangan natin kausapin ng maayos. Kaya bibigyan muna natin ng honors, pagkakataon na magsalita, konting dialogue, at pagkatapos nun, magsesesyon kami ng normal. Okay, so yung presidente nila dito, bibisita sa Pinas, especially sa Senado at makipag-dialogo mga kadonatics. Nako! At kung hindi nyo pa nakita yung video natin mga kadonatics sa Moto Politico, alam naman natin, okay, kung hindi nyo na alam pala, yung mga professors ng agriculture dito mga kadonatics, especially sa area kong ito, ay nag-aral sa Pilipinas. Kumuha sila ng mga, idea. Nagpa-educate sila sa Pilipinas. At alam nyo ba, nung bumalik sila dito, naging professors,
Inimplement nila lahat ng mga nakuha nila sa Pilipinas. Ngayon, ang pinakamasama, pinakamaganda sa kanila, tayo na yung nag-i-import, sila na yung mga kadunating nag-e-export ng bigas na yung education na tutunan nila patungkol sa mga ganyan, sa agriculture, nakuha lang sa atin. Mostly. Ay nako, ganyan katindi mga kadunatics. Well, at kung hindi nyo pa din alam mga kadunatics, president here in Vietnam is not the powerful one. No, the General Secretary of Communist Party ang number 1 mga kadunatics. Under lang yung presidente. Tapos Prime Minister. Di ba? Grabe. Tapos Minister of Assembly. But anyway, let's go on. Ano ang inaasahan nyo, Sir, sa rules? Nasa na parang Sa presidente ng Vietnam or sa Senado? sa Senado? Well, inaasahan ko na kumalma na at makapagtrabaho na kaming lahat. At yung mga pangyayari mula sa May 11, kasi hindi naman May 30 nagsiklaban na eh. Nag-umpisa talaga sa May 11 nung tumating at hinabol, rinesling, ang lakas ng loob, rinesling si Batong Papaakyat. At duguan siyang dumating sa plenaryo. Tugo-tugo yung kamay ni Bato, isipin mo. Pagkatapos noon, si Terence Lim, yung isang osaan namin, hinahawi lang sila na wag papasok dahil ang Senado, katulad ng Congress, ng Malacanang, may sariling security yan. Hindi basta papasok, miski police, miski marines, miski sino, hindi pwedeng papasok dyan kung walang pahintulot, mga pinupunteriya. As a matter of fact, maraming tumatawa, maraming nagtetext sa amin, taga DOJ, taga OMB, na sinasabi na kaming lahat, yung 13, nagki-case build up na raw. Kini-case build up na raw kaming 13. All 13 of us are being targeted. There's an ongoing effort to build up cases against the present Senate majority. Whether this is true or not, I certainly pray that this persecution, if that is what it will be, will not proceed. Hindi naman maganda ito, lalo tinaharap natin ang napakatinding emergency. Thank you. Sorry kasi Senator has to leave for a lunch appointment. Grabe talaga mga kadunatics, no? Tapos kung magpa-interview itong mga mokong na senators na ito, na akala mo ba sila ang nabubuli mga kadunatics? Pinagmalupitan sila sa mga interviews, Yan yung mga ipinapakita nila na eto, grabe na, sobra na yung majority. Pero, you know what? Behind the scene, sa kanila lahat ng mga ahensya ng Pilipinas, mga kadunatics. Sino ba sa minority ngayon ang sinampahan ng kaso? Ng DOJ, ng Ombudsman, ng DILG or CIDG, mga kadunatics? Wala. Pero sa majority, halos lahat mga kadunatics. Kaya, wag kami. Mga plastic kayo. Pag nasa camera itong mga to, plastic na plastic talaga. Well, anyway, ang bagong best friend, nakita niyo na siguro itong video na to, but bagong best friend ni Erwin Tulfo, alam naman natin na ipinagtanggol niya si Risa Hontiveros, mga kadunatics, nung tinawag ni Senator Marcoleta na walang alam sa batas or legal process, mga kadunatics. Nako, eto siya noon. Ito siya noon. Sobrang galit niya kay Hontiveros noon, mga kadunatics. Pero ngayon, biglang Sige nga, Senador Hontiveros, sagutin mo nga, ma'am. Ikaw ngayon tanungin ko, nasaan na yung 1,760 million na pinamudmud ninyo sa mga sarili ninyo bilang opisyal ng PhilHealth noong 2015? Nasaan na? Ipinapasoli na sa inyo ng COA, subalit hindi pa ninyo sinusoli. Bakit, ma'am? Quits na lang ba? Dahil senador ka na. Kontribusyon nyo ng mga miyembro ng PhilHealth, ugok, ginamit ninyo pang bonus sa mga sarili nyo, mga hinayupak kayo. Bibigyan nyo ng ang lalaki na ng sweldo nyo, bibigyan nyo sarili nyo ng mga bonus allowance. Sige, 1 milyon yung mga gago, mga board members. Pagpa-check up, Diyos ko po, hindi mapa-check up dahil, walang benepisyong mahita sa PhilHealth. Sige nga. what? Mukhang nakalimutan ng lahat ng mga sinasabi niya dito, mga kadunatics. Naging best friend na tuloy. So ganyan, best friend sa mga
kriminal. Mas maigi pang nananatili na lang journalist itong si Mokong Erwin, mga kadonatics. Kasi at least andun pa yung simpatiya natin sa kanya. Ngayon, nako, nagmumukhang clown na lang pati yung kapatid niya. Well, anyway, comment down below mga kadonatics at babasahin natin yan. Don't forget to like and subscribe. Ingat palagi mga kadonatics. God bless you. Bye-bye.